Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Malawakang info campaign laban sa hazing, ipinanawagan ni Senator Zubiri. Nanawagan si Senator Juan Miguel Zubiri sa mga key government agencies na paigtingin ang kamalayan ng publiko tungkol sa panganib at legal consequences ng fraternity hazing. Kabilang sa mga kinalampag ng senador ang Commission on Higher Education, Department of Education, at ang Department of the Interior and Local Government. Ang panawagan na ito ni Zubiri ay kasunod ng hatol sa mga sospek sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Asio Castillo III, at kasunod rin ng kaso ng pagkamatay ng isang 18-year-old student sa Nueva Ecija dahil rin sa hazing. Ipinaliwanag ni Zubiri na nahatulan ang mga pumatay kay Asio sa ilalim ng 1995 Anti-Hazing Law, at hindi sa bisa ng 2018 version ng batas, kaya naman walang school official na nahatulan para sa pagkamatay ng biktima. Bagamat ikinagalak ng senador, na naparusahan ng reclusion perpetua ang 10 miyembro ng fraternity na pumaslang kay Asio, sinabi ng mambabatas na dapat ring mapanagot ang mga school official sa kaso. Ipinahayag ng mambabatas na sa kabila ng Anti-Hazing Act of 2018, ilang sektor ng academic community ang nag-aalangan pa ring burahin ang hazing culture, dahil marami sa mga faculty members na alumni ng mga fraternities o organisasyon. Balak ni Zubiri na makipag-usap kay Education Secretary Sonny Angara at Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera, para maglabas ng memo ang mga paaralan at universidad na magbababala sa mga organisasyon, fraternities, at iba pang grupo na isang krimen ang hazing at may karampatan itong parusa sa ilalim ng batas. Umapila rin si Zubiri sa mga fraternity leaders na kondenahin ang marahas na hazing practices. Samantala, inflation rate bumagal sa 1.9% noong Setyembre. Resulta ito ng pagbagal sa presyo ng bigas. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito na rin ang pinakamababang datos ng inflation noong May 2020, nang may tala ito sa 1.6% at pasok sa target range ng gobyerno sa pagitan ng 2 to 4%. Dagdag pa ng PSA, nakapag-ambag din sa mabagal na inflation rate ang gulay, bukod sa bigas. Sa datos ng PSA, naitala na lamang sa 5.7% ang rice inflation mula sa 14.7% noong Agosto. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition.